Pagtapos ho nitong natin, service, maghahanap po tayo ng kuhol dyan sa paligid natin. Baka pang lunch natin, wala yatang i-serve na lunch si Pastor. Kaya marami pong memories po ako dito sa Marikina. Kasi tubong Marikina. De Guzman nga po ako. And si Osmundo de Guzman, kilala niyo po, sino nakakakilala ton? Yun po ay matagal na naging mayor dito. Ay hindi ko naman po pinagmamalaki yun. Third cousin po nila kami. Dahil sa de Guzman na heritage at lineage namin. Although controversial mayor ng kaya sabi ko, hindi ko kamag-anak yan. Nakakapangalan. Kaapelyido ko lang ho yan. But anyway, that's beside the point. So many years, so many histories. Ang una ko pong pagsalita dito sa inyo ay sa garahe pa lang. Hindi ko alam kung sino yung mga dating naendo sa garahe. Ngayon ay naendo dito kay sa simbahan na ito, napakaganda. Tunay na napakabuti ng ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay at saka sa inyong pananampalataya. And so, with my life. Ang Panginoon po, last year of March, nagkaroon po ako ng first stent procedure. Akala ko po ay magaling na ako ng May. And pumunta po ako sa isang iglesia and I shared the church kung ano po yung vision na pinapakita sa akin ng Panginoon na gawin. But that was since 1986. Ito po ay tulungan ang mga out-of-school youth na in 3 areas: agriculture, aquaculture, at saka mga trade schools. Hopefully in collaboration with TESDA, kasi po yung director nila dyan ay Christian, at na-present ko po sa kanya through Zoom between Philippines, New York, and Canada. Nag-Zoom meeting po kami para ma-present sa kanila. God wants me to do this since 1986. Pero through the years ng aking pong pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, yun po ay itinino ng Panginoon sa akin, sa puso ko. And so by 2023 last year, 2022, nangusap na ang Panginoon sa akin, ito na ang pasimula ng ministry mo. Alam niyo po kung saan sinabi ng Panginoon sa akin yan? Yun po ay dahil nga sa napakayamang biyaya ng Diyos. Nangusap ang Panginoon sa akin, sabi niya sa akin, ito na ang pasimula ng ministry mo. Alam niyo po kung saan kinausap ko ng Panginoon, hindi po sa bed, hindi sa church, sa putting green. Naglalaro po ako ng golf, kaya nagpa-practice ako mag-putt. Sabi ng Panginoon sa akin, this is the beginning of your ministry, and I was crying. May mga kasama ko doon na nagpa-practice din. Lumayo muna ako para makompose yung sarili ko and to reflect on what He said. Pero isa lang ang alam kong gusto ipagawa ng Panginoon sa akin, out of school youth ministry. Entire Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. So, and I was working secular. Sabi ko sa Panginoon, bigyan niyo pa ako ng years time para makaipon ng kaunti, para gamitin yung kaunting naipon para sa mission. 2021, the following year, ang sabi ko sa Panginoon, give me more years. Pero ang sabi ng Panginoon ulit sa akin, through His grace, are you going to the Philippines with your little savings or with me? So again, I was crying. Sabi ko, Panginoon, paano ako makakahindi dyan? I am going with you. So wala akong kalam-alam, sabi ko, okay, I'm going with you. Pagdating na 2022, nothing was happening. Naghahanap po ako ng mga lupa sa Quezon na mura. Pero tinitingnan ko yung savings ko, mauubos dun sa lupa, wala na akong funding para i-finance tong farm. Sabi ko siguro hindi na 1 hectare, mga kalahating hektarya para may matira pa. Pero ito po ang kagandahan ng biyaya ng Panginoon. So pagdating ng 2023, nagka-stent procedure ako. Ang sinabi ng Panginoon sa akin, I am fixing your heart physically and spiritually. So okay, I go for that. Pagdating ng May, nang gumaling-galing na po ako, bumisita ako sa isang
isang iglesyang maliit na church, sa Filipino church, sinabi ko lang po sa kanila, I'm going to the Philippines. Wala ako pong hinihingi na suporta kahit kanino. Sabi ko, ipag-pray po ninyo yung pag-alis ko. I was planning to move here, Mars, without nothing. Maybe with a little savings, but nothing. Pagkatapos po ng presentation ko dun sa church na yon, may isang miyembro na kinausap yung pastor. I overheard, sabi niya, Pastor, meron akong farms sa Cagayan de Oro, ipapagamit ko kay pastor. So I was excited, tumulag yung puso ko. Just imagine that. Sabi ko, this is God's validation na talagang pauwiin ako ng Panginoon. Tapos may kausap akong lalaki, ang kwentuhan namin yung buhay niya lang, not about my mission. In the middle ng conversation, sabi nun sa akin ng lalaki, Pastor, mayroon akong farm sa Guimaras. Ipapagamit ko sa mission mo. Sabi ko, wow, this is it. God wants me to go back sa Pilipinas. Pero, may sakit pa ako. Kaya, God is still fixing my heart, physically and spiritually. So, ang nangyari po, pagkatapos nung stent procedure na yan, pagdating ng September of last year, another stent procedure ang nangyari. So, 3 na ang binigay sa akin. So, ibig po sabihin, hindi pa tapos yung way or process ng fixing ng aking heart physically and spiritually. So, okay, that's that. Nag-go through ako. Actually, kausap ko po ang pastor ninyo over the phone. And I was really crying kasi alam niyo po, montik na akong kunin ng Panginoon nung binigyan ako ng second unit ng blood. Pero, nangusap na naman pumuli ang Panginoon sa akin to confirm, I am with you. I am with you. Na doon po sa bedside, nakita ko na po yung sarili ko kasi half open, half close yung mata ko. Yung nakasuot po ako ng gown, tinitignan ko yung sarili ko, tapos may kasama ako sa likod na naka-gown siya, na parang yellow, gold, pero madilim kaya hindi ko maaninag. Ngayon, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung kayo po ang sumusundo sa akin, hindi ko po kailangan yung maliwanag na maliwanag. Sabi ko, yung maliit lang na liwanag, ang gusto kong makita, just a dot. Pagkatapos po ng prayer na yung biglang dumilim na napakadilim-dilim, and I saw a speck of light. Bigla po akong nakatulog na, mapayapa, at pagising ko po, sinigurado ko po na hindi himuwala yung kaluluwa ko at espiritu ko. Tinignan ko po ang bed ko kung endun yung katawan ko sa bed. Pero wala po ako nakita. Sabi ko, salamat Panginoon sa biyaya mo. Salamat po sa biyaya mo na binuhay niyo pa ako. May plano pa kayo sa akin. So, before the end of the year, ang greetings ko sa mga kaibigan ko, here's to a blessed, promising, prosperous 224 and beyond. Hindi ko po alam na yung greetings ko niya sa mga kaibigan ko magbubumerang sa akin. Alam niyo po kung bakit? Pagdating po ng entry ng 2024, unti-unti ng yung mga associate pastor ko, si Pastor Noni Sir Nicola, kung kilala niyo po siya nag-feed sa akin ng mga blessings. Sabi niya, Pastor, may farm tayo sa Guimaras. Pastor, meron tayo sa Busuanga, Palawan. Pastor, meron tayong farm sa Negros Occidental. Pastor, meron tayong farm sa Quezon. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi ko kailangan yung savings mo. Ako ang may-ari ng Pilipinas, eto ang mga farms para sa iyo. Wala kang gagastusin. Ganun po ang paggawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Na gusto ko pang itanghal, hindi po yung sa aking buhay. Kung ang gusto kong ipakita po sa inyo, ang biyaya ng Diyos ay gayon na lang kumilos at gumawa na kahit kayo at ako ay hindi masasabing karapat-dapat, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na gumagawa at gumagawa hanggang matapos niya ang kanyang lilikhain sa buhay natin at sa pananampalataya natin. Kaya titignan po natin sa Biblia
kung bakit ako ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, mauunawaan niyo po yan eh. Mauunawaan niyo rin po kung bakit kayo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sapagkat yung kasaysayan na dinaluyan ng biyaya ng Diyos ay ganito po ang nangyari. Unang-una pong gusto kong ipakita sa inyo yung the path of God's amazing grace. The path of God's amazing grace. Ibig sabihin yung tinahak ng biyaya, ng kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Unang-una, tingnan niyo po ang Genesis chapter 6 verse 8. Ang sabi po diyan, Noah found favor or grace in the eyes of the Lord. Ngayon siguro isipin po ninyo, siguro si Noah ay napaka-ehemplong ama, asawa at mamamayan. Far from it. Kasi po, kung titignan niyo po yung verse 5 bago mag-verse 8, ang sabi diyan, ang current culture noon is that there is a pervasive triumph of evil on the earth. Exempted ho ba diyan si Noah? Hindi. Naiimpluwensyahan din siya ng katagumpayan, ng kasamaan ng panahon niya. And beyond that, ang sabi dito, there is a persistent thought of evil in the hearts of men. Inclusive po yun, kasama si Noah. So ang ibig sabihin, sa kalagitnaan ng umiiral na kasamaan, nakasama si Noah po tumanggap ng biyaya ng Diyos. Undeserving Noah was. Pero pinagkaloob ng Panginoon ang biyaya sa kanya. Genesis chapter 18 verse 3, another character, si Abraham. Abraham found favor in the eyes of the Lord. Again, tumanggap ng biyaya si Abraham. Si Abraham ba ay mabait na asawa? Hindi po. Actually, sumunod siya. Siya yung may sakit na asthma. Alam niyo po yung sakit na asthma? Ask my wife. Sapagkat nag-suggest yung asawa niya si Sarah, sipingan mo na yung alipin natin kasi hindi na ako magkakanak. I'm already 90 years old. Okay, sumunod siya. Masunurin din si Abraham. Binisita ng anghel si Abraham, all because Abraham found favor in the eyes of the Lord. So ito namang si Sarah, nakikinig, eavesdropping siya kasi binisita ng anghel si Abraham. Sabi niya, Abraham, magkakanak si Sarah. Pero si Sarah, nung nakikinig siya, dito po yung first ever recorded na laugh out loud na walang tunog. Kasi ayaw niya iparinig dun sa anghel tsaka kay Abraham na napakinggan niya, 90 years old ako, yung asawa ko 99, tapos manganganak ako. Diba? Katawa-tawa talaga yon. Katawa-tawa. Pero ito ang tanong ng anghel sa kanya nung kinonfront si Sarah. Ba't ka tumatawa? No, hindi ako tumatawa. Of course, walang narinig na tawa, pero deep within, tawang-tawa si matandang Sarah. Ngayon ito ang tanong, and I love the question. Meron bang bagay na napakahirap na gagawin ng Panginoon? Is there anything too difficult for the Lord? So pag-isipan po natin yan. Maring tinatanong ninyo at you're in a bind at this moment. Meron po kayong problema na parang hindi nyo malulusutan. Meron pa kayong hinaharap na mga challenges na para bagang walang katugunan. Parang nakaharap po kayo sa brick wall na. Wala na kayong madadaanan. Maring yun po ang tanong ninyo sa inyong sarili, pero alam niyo po, ang biyaya ng Diyos laging mangingibabaw sa inyong pinagdadaanan. Wala pong napakabigat na problema. Wala pong masalimuot na suliranin na walang solusyon sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya.
So ngayong umaga, uuwi po tayo sa mga bahay natin. Kahit sabihin ninyo pag-uwi ninyo, nako, may problema na naman ako nahaharapin. Na para bang wala kayong kapayapaan ngayon. Ang nais ko pa ibahagi sa inyo, maging mapayapa kayo, hindi dahil sa sinasabi ko sa inyo, pero ang sabi ng Panginoon, walang napakahirap para sa akin, sapagkat kung iisipin ninyo na kaya ako nagkakaganito, kaya gabundok ang aking problema, sapagkat ako ay hindi karapat-dapat. Good. That reality, that acceptance na hindi kayo ay karapat-dapat kaya kayo nagkakaganyan, then comes the grace of God. Doon lang po nagiging real ang biyaya ng Diyos kapag sa umagang ito, kinikilala nyo sarili nyo at tinatanggap ninyo na kayo talaga, kaya kayo nagkakaganito sapagkat hindi kayo karapat-dapat. That is the most relevant admission and acceptance na ang biyaya ng Diyos nagiging akmang-akma sa buhay natin ngayon. Kung ikukumpara nyo ang buhay ninyo sa iba, sabihin natin na siya ka talaga, mabait kasi yan eh. Itong tayo ito, talagang mapalasimba yan eh. Ito mapanalanginin, masipag sa gawain, kaya karapat-dapat siya. Guess what? Kahit sino man po sa inyo ang pinakamasipag sa iglesyang ito, kahit sino man sa inyo ang pinakamarami ibinibigay sa iglesyang ito, you are undeserving. That's why God's grace is upon us. So, mula kay Noah, tinahak ang biyaya ng Diyos papunta kay Abraham. Then comes Moses. Si Moses, Exodus chapter 33:17, ang sabi dito, Moses found favor in the eyes of the Lord. Anong ibig pong sabihin ang akmang-akma ng biyaya ng Diyos kay Moises? Si Moises po kasi 40 years sa Egypt, namuhay siya ng may karangyaan, kayamanan, kaluhuan. Ang ibig pong sabihin, maraming kasalanan na ginawa si Moises nung siya po ay nasa Egypt. So nagsawa siya sa buhay ng karangyaan at kasalanan, iniwanan niya yan, gusto niyang pumunta sa Israel, yung kanyang mga tao, pero pumatay naman siya. Mamamatay tao po si Moses. So ibig sabihin, hindi karapat-dapat na pansinin ng Panginoon si Moises. Just like kung halimbawa po kayo, meron ko yung magiging bisita rito na galing sa munti, ex-convict. How would you feel about it? Maraming tato sa mukha, merong mga butas sa tainga, tapos punong-puno ang kanyang damit na mga tato na. How would you feel about it? Makikipagkamay kayo na parang hindi mo alam kung i-extend nyo ang kamay nyo o hindi, sapagkat you don't feel that person is acceptable and deserving of your time and acceptance. Pero sa Panginoon, wala pong nakikita ang Panginoon na tato sa katawan ng tao na yan. Wala pong nakikita ang Panginoon na past ng tao na yan. Sapagkat ang bawat isa po sa atin, sa mata ng Panginoon, na tinitignan tayo ng may biyaya niya, hindi po niya tinitignan yung pinagdaanan natin. Kung ano man po ang sinasabi niyong bit ninyo sa likuran niya, para tayong Pilgrim's Progress. Kaya hindi tayo naglumalago sa pananampalataya. Meron tayong binibit-bit na mga burden or baggage na tinatawag. In the past, akala natin, habang binibit-bit natin yon, natutuwa ang Panginoon. Hindi po. Huwag niyo pong dalhin yung mga bagahe ninyo noong nagdaan ng mga panahon. Nung kayo ay elementary, nung high school, nung college, nung kayo ay nagkaasawa na, at whatever happens sa inyong pag-aasawa, huwag niyo pong alalahanin na yon. Sapagkat hindi na tinitignan ng Panginoon ang inyong past. Ang tingin ng Panginoon sa inyo, who you are, what you are, right here, right now. Kahit huwag niyo muna isipin yung future ninyo. Today, sa oras na ito, ganyan ang tingin ng Panginoon sa inyo dahil sa kanyang biyaya na tinatanggap kayo at ini-embrace kayo ng Panginoon.
Alam niyo po, this one is very powerful. Lagi niyo pong tingnan ito, itong krus na ito. Sapagkat ito po ang larawan ng biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po kayo i-condemn ng Panginoon. Kaya mayroon po kayong ganito. Hindi po ito parang dekorasyon. This is not a decor. Ito po ay katotohanan. Katotohanan na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na umaagos at dumadaloy sa kasaysayan ng katauhan. So na sinasabi po ng Biblia, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hindi po natin itinatanghal si Abraham, Isaac, si Jacob. Ang tinatanghal natin, the God of these human individuals na nagkasala at hindi karapat-dapat dahil sa biyaya ng Diyos. Di po ba napakasarap na manampalataya at sumamba sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya na akmang-akma sa atin kasi tayo po, we do not deserve to be here. Di po ba? Hindi po karapat-dapat tayo nakaupo dito. We should have been somewhere else. Hindi po kayo nagpunta dito sapagkat matuwid na tao kayo. Hindi po kayo nagpunta dito dahil mahal niyo ang Diyos. Hindi po kayo nakaupo ngayon dito sapagkat mayroon kayong sinseridad na patuloy niyo kayong manampalataya. Lahat po ng ginagawa natin dito, kumanta kayo, mag-preach kayo rito, tumugtog kayo ng piano, kayo po responsible sa audio, visual. Ginagawa po natin lahat na ito dahil hindi tayo karapat-dapat at kaya lang po natin nagagawa ang lahat ng bagay na ginagawa natin dahil akmang-akma ang biyaya ng Diyos sa buhay at pananampalataya. Nagsimula kanino? Kay Noah, kay Abraham, kay Moses, sa mga propeta, sa mga apostol. Basahin po ninyo ang mga sulat ni Apostle Paul. Lagi niya sinasabi, the servant of God through the grace of Jesus Christ. Most of his epistles, dinideklara niya, tinatanghal ang biyaya ng Diyos. And I hope and pray, kahit sino man po ang pumunta dito sa harapan, kumanta, magsalita, huwag niyo pong itanghal yung nasa likod ng pulpito na ito. Itanghal po ninyo ang mas nangingibabaw sa kahit sinong ginagamit ng Panginoon sa harapan ninyo dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Ngayon, pagdating sa mga apostol dahil sa biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos dumaloy sa mga naniwala sa kanila hanggang tayo inabutan ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po, ang panalangin ko lang sa inyo sa ibang mga iglesia, huwag niyo pong itigil ang daloy ng biyaya ng Diyos dito lamang sa building na ito. Padaluyin ninyo, paagusin ninyo ang biyaya ng Diyos sa labas ng building na. Huwag po kayong makontento, yay, we're happy. Mula sa garahe, meron na tayong building, kaya binigyan kayo ng building na ganito para po patuloy na dumaloy ang biyaya ng Diyos sa labas ng building na ito. Amen po ba? Sa big amen. Patuloy nating padaluin ang biyaya ng Diyos. Ikalawa po, ano po ang ibig sabihin talaga ng yung point? I like to get the English. The point of God's amazing grace, our second point. Ang unang puntos po ng amazing grace ng Panginoon is that God's grace is pointing to the Savior, Jesus Christ. The second one is God's grace is pointing to salvation through Jesus Christ. So dalawa lang po ang puntos ng biyaya ng Diyos. Ang tagapagligtas natin at ang ating kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos. Sino po nakaka-memorize ng John 3:16? Marami, di ba? John 3:16. Okay, isashare ko lang po sa inyo itong verse na ito.
Sa isang mga salita at saka yung mga phrasing din. Ang unang salita doon sa English ay for, di ba? Yun po ang the greatest purpose. For the greatest purpose. God, the greatest lover. So, the greatest degree. Loved, the greatest affection. The world, the greatest community of sinners. That He gave the greatest act, His only begotten Son, the greatest treasure, that whosoever, the greatest invitation, believe, the greatest condition, in Him, the greatest object of faith, should not perish, the greatest salvation, but the greatest negation, have the greatest assurance, eternal, the greatest passage of time, life, the greatest inheritance. Ganun po kaganda yung John 3:16 dahil ito po ay regalo ng Diyos. Meron lang pong dalawang disclaimer, itong gift of God ng salvation. Number 1, it is not by good works. Hindi po natin matatanggap ang Panginoon na tagapagligtas ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Huwag niyo po isipin na pupunta ako sa iglesia ngayong linggo kasi gusto kong makasigurong pupunta ako sa langit. Na ako po ay magbibigay ng aking tithes and offering, gusto kong masiguradong pupunta ako sa langit. Yun po ang unang disclaimer. Not by good works we can obtain the gift of salvation. Bakit po hindi good works? Masama po ba yun? Well, mabuti sa mata ng tao, pero hindi sa mata ng Diyos. Dahil Isaiah 64 verse 6, ang sabi po diyan, tayo po ay mga marurumi. You are unclean. Kahit po magbihis kayo ng napakagandang suit and tie o pinakamagandang husi na barong at nagpabango pa kayo and everything, marumi pa rin po tayo sa harapan ng Diyos. We are all unclean. At ang picture po ng unclean na sinasabi po na Isaiah, yung filthy rags, hindi po yung yung basahan. Dito sa Marikina, nung kami po ay maliliit pa, ang aming tinuturo ng mga magulang namin, lahat ng pasimano sa bintana, yung mga hagdan, pinupunasan namin yan ng basahan. Yun ang aming chore. Kahit yung mga floor namin basahan ng pinanlilinis. Ngayon sabihin natin, imbang basahan ay marumi na, hindi pa po. Hopefully, wala pong ma-teturn ang inyong stomach, pero ang filthy rags doon sa Old Testament, ay yun pong yung basahan na ginamit ng babae kapag ka nagma-monthly thing. Yun po yun, ganun kadumi yun. Kaya sinabing unclean, ayaw nilang hawakan yung dugo. How much more yung dugo na nanggaling sa babae kapag nagma-monthly thing sila? See? Kita niyo yung picture? Ngayon, here am I, dadaling ko yung good works ng Panginoon sa akin. Kayo nga, hindi niyo masikmura yung sinasabi ko sa inyo. Why am I talking about it? Because I want you to feel na pag nakita ninyo yung dumi ng dugo na yan, na naindiyan sa basahan, that is the picture of the filthy rags. Tapos ibibigay ko sa Panginoon yung filthy rags na yan. Yung pong tithes and offering natin sa Panginoon for salvation is filthy rags. Yung pang kabutihan ginagawa natin sa mga taong na nangangailangan para tayo pumunta sa langit at tanggapin ang salvation natin, they are filthy rags. Huwag po nating asahan yan. Bautismo, nagpabautismo kayo, kung gusto nyo maligtas, filthy rags. Hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon yan. Not only we are unclean, not only our good works are as filthy rags, yung buhay po natin ay katulad ng mga dahon na ito na nalalanta. And it's just for a season. O huwag natin pagsabihin yung shortness of time. Kaya nangiti ako na sinabi ni Pastor Leo na nung mula sa garahe, napunta na tayo, sabi ko, si Pastor Leo naman, binibisto pa yung edad ko eh. Na ganun na ako katanda. Mula sa garahe na indito. Those were like how many years now? Like 37, 40 years? My goodness.
That's how old am I. And yet, the grace of God was there through those years, and so with you. Kaya po kayo nakatagal ng 37 years, hindi po dahil sa napakagaling ninyo. Hindi dahil sa kayo matindi ang pananampalataya. Hindi dahil sa talagang yung resolve ninyo ay like steel. Biyaya lang po ng Diyos. Kaya po kayo hanggang ngayon naririto. Mula doon sa garay hanggang dito, dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa inyo. Huwag niyo pong itigil ang daloy ng biyaya dito. Don't close the door. Shut. Let the doors, let the windows open so that the blessing of God's grace would flow through this whole Marikina area. Then to Antipolo, then to Pasig, and then to Visayas, and then to Mindanao, and then to Thailand, and then to the uttermost part of the earth. Kaya po ang biyaya ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos hindi lang para sa mga Marikeño. Huwag po kayong maging selfish, maging sakim. Tumanggap na ako ng biyaya ng Diyos. That's it, I'm happy now. I'm just waiting na pumunta na sa langit. That's very selfish. Ang sabi ng Panginoon, go ye into all the world with my grace. All the world po yan. Napakaliit ng ating pananaw, yung mission vision natin. Kung ang mission vision natin ay nananatili lang dito sa loob ng walls na ito. It goes beyond. So, yung pangatlo, tignan po natin yung pacing, the pace of God's amazing grace. So we saw the path, we saw the point of grace, and now we see here the pace of God's amazing grace. Philippians 1:9. Napakaganda pong versikulo yan na hopefully ma-memorize nyo yan. Alam nyo po ang sabi dyan, being confident of this very thing that He who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ano pong isabihin yan? Kayo po na mga naririto, kung kayo po ay nag-aalangan na baka hindi tumagal ang inyong pananampalataya, maaaring huwag kayong magtiwala sa sarili ninyong kakayahan, pero magkaroon kayo ng kakayahan or confidence sapagkat yung nagsimula ng mabuting gawa sa inyo, nang ipinakilala sa inyo si Kristo, at nang binigyan kayo ng kaligtasan dahil sa biyaya niya, ito po, meron kayong matibay na pagtitiwala or confidence. There is confidence because He who began a good work in you is the author, the sustainer, and the finisher of our faith. So kuminsan, ang isang nakikita ko at nararamdaman ko, pagka meron tayong business meeting at the end of the year, then tinitignan natin yung ang ating finances, kuminsan nagdududa tayo. Para bang magsasurvey pa ba ang finances natin? I think are we good sa ating finances? Kapag ang tingin niyo po lang sa inyong pamamalakad ng iglesia ay yung finances ninyo, you will fall short. Manghihina kayo sa pananampalataya ninyo. Huwag po ninyong asahan yung mga bagay na temporal. Okay? Sapagkat yung pace o yung kapanahunan ng paggawa ng biyaya ng Diyos ay meron tayong pagtitiwala na ipagpapatuloy na yan. He will keep on working in you. And not only ipagpapatuloy ang paggawa niya sa kanyang nilikha sa ating buhay, kundi tatapusin niya po ito. Meron po tayong assurance pala na kahit ano pong nangyayari sa kapaligiran natin na nakakatibag ng ating pananampalataya sa nakibabasa natin, pinanonood natin, nakaka-disturb ng ating pananampalataya. Kung titignan niyo po ang inyong environment, kung titignan niyo po nangyayari sa ating kapaligiran, sa gobyerno natin, sa education, sa especially health and everything, matitinag po pananampalataya natin. But the pacing of God's grace goes on. It keeps on. And the assurance, He will complete His work in you until the day of Jesus Christ.
So isipin ninyo, kailan ba ako talaga magmamature sa pananampalataya? And kumisan tayo po ng mga leaders ng church, minamadali natin yung paglago ng mga mananampalataya. 5 years ka na sa pananampalataya, yan palang nagagawa mo. Diba? Guilt trip, gini-guilt trip natin yung mga ibang mananampalataya. Growth takes time. God's grace is very patient, working in you what it needs to be done. It took the grace of God in my 60 years of living para i-fix niya yung puso ko, physically and spiritually, and I am enjoying the process of God's grace working in my life right now. I'm always sharing to everyone na nami-meet ko rito ng mga pastor. I'm always telling them, I am now really and fully enjoying the process of God's grace working in my life. Ngayon, pwede kong sabihin ba sa inyo, ganito na ako ngayon, dapat ganyan ka na rin. I can't. I can't demand on you. I can't expect that on you. Because this is my own personal relationship with God and God dealing with me with His amazing grace kasi ito ang pacing niya sa buhay ko. Bawat isa sa atin po, iba't iba ang takbo ng buhay. Kaya ang Panginoon, napakagaling, napakatalino po, beyond our thinking, beyond our ways, kung paano isa't isa sa atin ay nililikha niya ang napakagandang gagawin niya sa buhay natin at hindi siya gumigive up. Just imagine, huwag po kayong gumive up sa Panginoon. Huwag niyo sabihin sa akin, Panginoon, Pastor, hindi ko na kaya to. True, hindi niyo kaya yan. Kaya nino? Ng Panginoon. Huwag niyong kaya na hindi niyo kaya. Katulad kung bakit po ako nabalik ulit sa ospital nung last Thursday, may ticket na ako papunta rito. Binuhat ko yung 20 pounds na box. Akala ko, bata pa ako na 20 years old ako, sabi ko, kaya ko na pala. Inakyat ko hanggang sa apartment, sa 13 steps. After 30 years, nagpalpitate ako, nagnam itong kamay ko, nagnam itong mga legs ko. Minasahe ko muna until 1 o'clock. Sabi ko, we have to go to ER. I feel strange. Punta kami sa ER. So, nang naghihintay ako ng result ng EKG, X-ray, tsaka lab work, humarap ako sa salamin, sabi ko, Panginoon, here's my body. If you want to take it, it's okay with me. But if you want to cure it, heal it, thank you. So pagdating ng hapon ng Friday, dumating yung doktor, sabi ng doktor, EKG negative, X-ray negative, all blood works negative. You can go. Medyo nag-hold mo na. Sabi ko, Doc, may question lang ako ha. May ticket na ako papuntang Philippines on Tuesday. Can I go? So, maliit, konting silence. Sabi ng Doc, everything is negative. Happy trip. Thank you, Jesus. So, alam ko, ang pakiramdam ko ay hindi pa po 90%. Pero sinabi ko rin kay Pastor Leo noon, over the phone, sabi ko, Pastor Leo, gusto ng Panginoon na simulan ko itong ministry na ito. Kahit ako ay si John the Baptist lang, to pave the way, the mission, para ma-share sa mga pastor na merong gustong gawin ng Panginoon dito sa Pilipinas. Kahit ako si John the Baptist, na-pave ko na yung way, and then ma-beheaded na ako. Sabi niya, wag naman. What I'm saying is, kung gusto kong kunin ng Panginoon, nagawa ko na yung paving the way, I'm fine with it. I'm still not 100%. Pero as of this moment, nung nasa aeroplano po ako, alam niyo po ang pakiramdam ko, na nakaupo ako, I felt 100% fine. Amazing grace ng Panginoon. Kaya, huwag po kayong manlumo. Huwag po kayong magpanghinaan ng pananampalataya ninyo. Huwag niyo pong isipin na parang wala nang patutunguhan ng pananampalataya ko. Yun ang isip niyo.
Yun ang paniniwala po ninyo. Kasi ang tingin ninyo inward. Ang tingin nyo po dapat outward, upward. Look unto the Lord Jesus Christ na very gracious siya. Kaya nga po kayo nakaupo dito lahat eh. Alam nyo po kung bakit? Hindi dahil kumain kayo ng pandesal na may peanut butter at saka nagkape kayo. Dahil nagsasakyan kayo, nakarating kayo. Lahat po ng galaw natin, alam nyo kung bakit? Biyaya po ng Diyos yan. Sapagkat kung hindi sa biyaya ng Diyos, ang paiiralin po niya yung kanyang kahabagan. Kung wala na pong kahabagan ng Panginoon sa ating buhay, sapagkat tayo hindi karapat-dapat, inaamin natin yan. We are not worthy. We are undeserving. We deserve something else. Alam niyo pa ang mangyayari kung hindi tayo tumanggap ng kahabagan ng Diyos sa umagang ito? Wala pong magsisimba ngayon. Lahat tayo, nasa langit na lahat. Bakit po tayo pinanatiling buhay ng Panginoon? Dahil gustong patuloy na padaluyin ng Diyos ang kanyang biyaya sa buhay natin. So we will be going home this morning na punong-puno ng biyaya ng Diyos, na gusto ng Diyos, huwag niyong sarilinin, huwag niyong itago. Ibahagi niyo po yan. Sa kung sino man na idadalhin sa inyo ng Panginoon. And at this point, alam niyo po, ang lagi ko pong sinasabi ngayon sa mga kamanggagawa ko, ano man na po ang kanilang pinagkakaabalahan, children's ministry, preaching, and everything, ang lagi ko po sa kanilang sinasabi, praise God for your ministry of grace and mercy. That's always my greeting. Kasi gusto ko pong i-emphasize sa mga kapastoran, ano man ang ginagawa mo na napakagaling, napakaganda, napakalaki, ang ginagawa niyo po na yan is always ministry of grace and mercy. Magkasama po yan. Yung biyaya, hindi po karapat-dapat nating tanggapin. Yung mercy, yung dapat natin karapat-dapat tanggapin, withhold ng Panginoon. So every time I stand here, every time I talk to somebody else, I am ministering grace to you and mercy to you. I don't look at your past. I look at you for who you are and what you are right now, the way God looks at me with His grace and mercy na magkasama. And akmang-akma po sa inyong kapanahonan ngayon, pag-ibig about love. But love is not emotional. It is a spiritual kind of love na dapat nating ma-experience. Yung kahulihan pong point ay yung portrait of God's amazing grace. So we see the path, we see the point, we see the pacing of God's grace, and then now the portrait of God's amazing grace. Sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, yung binasa natin kanina, yung kahulihan na verse, sa verse 10, we are His workmanship. Alam niyo po, napakagandang kahulugan ng workmanship na ito sa tunay na pagsasalita. Tayo po daw ay obra maestra ng Panginoon. Tayo po ay masterpiece ng Panginoon. Napakaganda, di ba? Uuwi po tayo na ang ating pakiramdam, pagkilala sa ating sarili ay hindi yung kung anong pagkakilala natin sa ating sarili, hindi yung kung anong ginagawa natin sa ating sarili, kundi kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin para ang lumabas sa buhay ko, ako ay maging masterpiece ng Panginoon. So yung mga kababaihan, kayo po ang mga Mona Lisa ng Diyos. Sa mga kalalakihan, tayo po ang mga David ng Panginoon. We are God's obra maestra. Dahil hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa, naligtas po tayo para sa mga mabubuting gawa. We are saved not by good works, we are saved for good works. Nais ko pong tapusin ang pag-aaral na ito sapagkat sinabihin ako ni Pastor Leo na, Pastor, iklian mo para maimbitahan ka ulit namin. Pero kung hahabaan mo, baka hindi ka na namin maanyayahan ulit. But anyway, ito po ay isang kasaysayan tungkol kay John Newton. Si John Newton, nung in 1772 sa Olney, England, sumulat po siya ng
hymno na ito po ay naging sikat na sikat, popular, over the next 349 years. Imagine that, ilang po ang hymno na talagang 349 years, hanggang ngayon, kinakanta pa rin. Ngayon, ito pong kanta na ito po ay patotoo niya. Kasi po siya po ay isang ruthless slave trader. Mula England, pupunta siya ng Africa, nagbabarko siya, magdadala ng mga slave papunta sa England. But at some point, humarap sila sa isang napalakas na unos na bagyo, muntik na siyang mamatay, namatay yung ibang mga kasamahan niyang mga manlalakbay, and then kumapit siya sa isang parte ng barko at nagsabi siya ng ganitong panalangin, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Yun na ang naging pasimula ng kaligtasan ni John Newton. Iniwanan niya ang slave trading, na-convert siya, nag-testimony siya sa mga churches, siya rin po ang naka-encourage para magkaroon ng abolition ng slave trading sa England. He was the torch para ma-encourage yung abolition sa England ng slave trading. Siya po yung sumulat na alam nating kantang Amazing Grace. Babasahin ko lang po itong one verse na popular sa atin, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now am found, was blind, but now I see. Ngayong umaga po, gusto ko pong makita ninyo dahil sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos mula kay Noah, Abraham, Moses hanggang sa atin, na ang pinapakita ng Panginoon sa atin ngayong umaga, na ang biyaya ng Diyos, ito po ay regalo sa atin. Salvation is by grace. Ngayon, nung naligtas po tayo, yung pacing ng ating paglago, nasa pacing ng grace ng biyaya ng Diyos. Hindi po natin pwedeng pilitin na mahinog. Sapagkat alam niyo po ang pinipili na hinog, binuburo, tapos yung tamis niya, hindi tunay. Di ba? Binuro yan eh. Pero ang biyaya ng Diyos, hindi binuburo tayo. Meron siyang certain pacing, certain stages ng ating growth sa maturity natin. Kaya huwag po nating pilitin yung hindi pa pwedeng mahinog. Ngayong umaga po, ang larawan ng biyaya ng Diyos ay nakasulat sa bawat mukha at buhay natin. Ngayong umaga, praise God. Ang tingin ko po sa inyong lahat ay ang biyaya ng Diyos ay nakaukit sa bawat mukha natin at pananampalataya natin. Kaya kung pwede sana, in appreciation for God's amazing grace, pwede po natin i-request yung pianist na tugtugin natin yun lang maiksing portion na yung first line. Anyone can do that? Just sing the first line, amazing, just to express. Para hindi lang po ako nagsasalita, kayo naman pong turn ang magsabi sa Panginoon ng appreciation ninyo ng amazing grace. Tumayo po tayo sandali para ma-stretch natin yung mga katawan natin. Only one, and then maybe repeat it twice. After that, upo ulit tayo. Ready? Sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. One more time. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
maaari po magtayo tayo at mananalangin po muna ako. Manaming banal, salamat po sa umagang ito na tinanghal po ninyo ang biyaya ninyo sa buhay namin. Wala po kaming karangalan kundi kahihiyan. Wala po kami may pagmamalaki kundi ang aming mga kasalanan. Ngunit Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa napakayaman niyong biyaya na hanggang ngayon ay patuloy niyong pinadadaloy sapagkat ang mga katauhan na hindi po karapat-dapat na mga makasalanan katulad namin ay tumatanggap araw-araw ng inyong napakayaman at kamangha-manghang biyaya sa buhay namin. Inyo po ngayon tulungan, Panginoon, na kilalanin kayo po ay aming Diyos na papagbiyaya sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magsiupo po tayo ngayon. Maraming salamat sa Panginoon and Pastor Celso sa mensahe ng Panginoon na ang biyaya ng Diyos ay talagang tunay. Kaya ngayon nakita natin, inawit natin ang Amazing Grace. Talagang kailangan na ibalik natin yung amazing sa grace. Hindi na tayo na-amaze. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ang tanong din, na-amaze pa rin ba tayo sa biyaya ng Panginoon? Seeing Deacon Al today ay nakakamangha ang biyaya ng Panginoon sa buhay. Our deacon is here, and of course, we're glad and we're excited. Kaya alam nyo ngayon, sabi nga ng ating speaker, babaunin natin sa ating pag-uwi na talagang it is grace upon grace at mamamangha tayo ng husto kapag ka nakita natin ang pagkilos ng Panginoon. Huwag nating baliwalain. Ngayong umagang ito, as we continue, ito po siguro, in the culmination of God's grace in the pages of church history, ay makita po natin ang talagang, this is probably the highest point of God's grace recorded in human history. Kaya ngayong umagang ito, dadako po tayo sa administration of the Lord's Supper, and I'm sure this will be a rich experience for us. And let me call on our elder to lead us in the administration of the Lord's Supper. Elder. It is important that once in a while we get reminded of the fundamental root of this celebration that we are about to do. And that root started 3,500 years ago, and I would like to read a portion of that part of the scripture that will help us understand ano ang basis ng ating celebration this morning. And then 2,000 years ago, this was an institution that was established by the Lord Jesus Christ, taking off from that fundamental root that happened in Egypt 3,500 years ago. Now, why I'm doing this? Because I want everyone to understand the fullness of God's grace because of the celebration, as we heard from the message from our guest pastor, Pastor Celso de Guzman. Kaya it was a preaching that is very important to prepare us for the celebration of the Lord's table. Our church is very serious in handling this institution because it is a serious matter. Hindi natin ito ginagawa for the sake na masabi natin na tayo ay nag-take part in the celebration. As Christians, we ought to understand the full weight, how serious this matter is.
Because we cannot shield our hearts from God. Kita niya ang nasa puso natin. Kita niya kung may sinseridad talaga at ating naunawaan ang ating celebration. And we want to caution everyone about this. So it happened 3,500 years ago, and let me read that portion of the scripture para ating maunawaan kung bakit mahalaga ang ating celebration na ito. We only do this once a month, and so we ought to fully comprehend what we are about to do. In Exodus chapter 12, so verse 10, or last part of verse 11, it is the Lord's Passover. Verse 12, for I will pass through the land of Egypt on that night, God talking, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by a lasting ordinance. Then verse 21, then Moses called for all the elders of Israel and said to them, pick out and take lambs for yourselves according to your families, and kill the Passover lamb. You shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood, and strike the lintel, 2 doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house at the morning. The Lord will pass to strike Egyptians. And when he sees the blood on the lintel and over the 2 doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. And you shall observe this thing as an ordinance for you and your sons forever. Now finally, in the cross of Calvary, itong picture na ito, itong copy na ito, itong shadow na ito ng tunay na lamb na i-offer ni God upang ang grace ay mangyari at maging makasaysayan sa ating buhay ay maganap. And so 2,000 years ago, the Lamb of God who could take away the sins of the world was finally, brutally put to death on the cross of Calvary to resurrect from the dead so that you and I can be blessed by the grace of God. That was explained to us by our pastor, guest pastor. So 2,000 years ago it happened. So you can see from a shadow, it became a reality through the Lord Jesus Christ. Without Jesus Christ, itong ating ginagawang ito ay baliwala. Kahit anong kabuti ng puso natin, ito ay na-explain sa atin sa message, walang saysay. That's how serious this celebration is. And so let me read how we must prepare ourselves as we participate in this celebration. In 1 Corinthians 13, let me read 1 Corinthians 11, let me read our preparation for this celebration. May I request everyone to please stand up as I read this part of 1 Corinthians chapter 11. And may I request those who are going to assist me to please come forward. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord.
But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. If you do not have a relationship with the Lord Jesus Christ, and you know that, then my request is just for you to observe, and after the service or days after, you can ask any of us about what does salvation by faith means, so that we can explain this to you, and we pray and hope that someday you can participate in this celebration. Our church is also instituting discipline in this celebration. We only allow those who have been baptized by following the Lord in water baptism after the faith to participate in this celebration. But these verses that I just read ay nagpe-prepare upang tayo ay mag-examine ng mga puso natin to prepare us in this celebration. If you are not ready to participate, regardless, you still have to bring your heart to the Lord. And so let us spend a moment of silence. Let's talk to the Lord and ask that our hearts be cleansed of anything na madumi na hindi natin mabitawan. Because it is now time for us to go and lead a life of godliness. Let's spend a moment of silence. Heavenly Father, we thank you for what this bread means. The bruised body of our Lord Jesus Christ because of His love for us. Thank you for what this fruit of the vine represents, the shed blood of our Lord Jesus Christ, that salvation might be upon us through grace. In His name we pray. Amen.
For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Heavenly Father, we praise you for allowing us to participate in this glorious celebration. In his name we pray. Amen.